Tumanggi na si Coach Chot Reyes na kumpirmahin kung papasok na si Jordan Heading sa laban ng TNT Tropang 5G sa mahigpit nitong karibal na Barangay Ginebra. Ayon sa kanya, titingnan pa umano nila bunga ng injury nito kasama ang dahilang matagal itong nabakante bilang player. Ginimbal naman ng ilang netizen ng seguridad ng PBA nang ulanin ng pananakot si Paul Lee, Ian Sanggalang at William Navarro bunga ng pagkatalong nalasap sa mga kamay ng NLEX. Hirit ng mga nanakot, malaki umano ang natalo sa kanilang hanay dahil sa pagkatalo ng Magnolia at ang ilan nating mga kababayan sinabing dapat na umanong bitawan ni Coach Tim at SMC Group ang Gilas Pilipinas para umano makapag-focus na lang ito sa Barangay Ginebra. Banggit pa nila, hindi naman umano suportado ng ilang talangka at kritiko na sabing grupo. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated sa nakaraang interview kay Team Manager Jojo Lastimosa ng TNT Tropang 5G. Nagpahiwatig ito na posibleng pumasok na si Jordan Heading sa bakbakan ngayong June 8 kung saan kalaban nila ang Barangay Ginebra. Subalit kung si Coach Chot ang tatanungin, tila hindi malinaw ang nasabing usapin. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Titingnan natin, kailangan ko pang makipag-usap Wala pa tayong kasagutan sa ngayon, pero titingnan natin yan. Araw-araw talaga ang pag-asa sa kanya dahil una, meron pa rin siyang iniindang injury sa likod na patuloy niyang pinapagaling. At pangalawa, matagal na rin siyang hindi naging aktibo. Hindi yan ganun kadali pero nakakasali na siya kahit paano sa ilang bahagi ng ensayo namin, bagamat hindi pa talaga sa full contact practice. Okay, medyo malabo, di ba? Pero alam nyo, yung mga coach natin, malimit, ganyan yung sinasabi nila talaga. Tanong is bakit, di ba? Una, gusto nila may sorpresa sa kalaban Kapag kasi sinabi na nila ang lahat ng plano nila sa susunod na bakbakan, mababasa na kagad ng kalaban o ng Barangay Ginebra. Pangalawa, gusto nilang manatiling misteryo yung pagpasok ng kanilang player. Ibig sabihin, nililito nila ang kalaban sa ganung paraan. Effective po yun. Sigurado kasi na dalawa ang gagawing game plan ng kalabang coach. Una, yung paghahanda nila na wala si Jordan Heading. At pangalawa, yung kasama na sa lineup si Jordan. At dahil dyan, wala pa sa focus ang coach at player ng kalaban or ng Barangay Ginebra. Nakapokus sila sa dalawang game plan. Magsiship na lang sila sa aktual na bakbakan. Nasa tingin natin, critical na kasi nga agad-agad, yun yung gagawin nila. Kahit na na-practice pa nila yan, iba pa rin syempre kung iisa lang ang inihandang game plan ng coach mo. Yun yung bentahe ng ginagawa ni Coach Chot. Kung totoo, napapasok na si Jordan Heading sa laban ngayong June 8, di ba? Kung tutuusin naman, hindi ganun kadali ang banta ni Jordan. Of course, magaling siya, walang duda yan. Pero nanggagaling kasi siya sa injury At base sa kasunod na pahayag ni Coach Chot, hindi nila minamadali ang pagpasok ni Jordan. Tapos hindi rin siya active ng ilang buwan, so mahihirapan din ang TNT na i-maximize ngayon ang kanyang laro na pwedeng samantalahin ng Barangay Ginebra. Samantala, 19 na puntos ang lamang sa unang quarter, subalit iginapos ng NLEX ang kalabang Magnolia Hotshots sa dulo ng bakbakan. At bukod sa pagkatalong nalasap ng grupo ni Coach Chito Victolero, nagdala rin ng takot ang pagtatapos ng laban nang bumaha ng pananakot mula sa ilang netizen kung saan target umano si Paul Lee, Ian Sanggalang at William Navarro. Narito ang report. Tutukan natin si Jerry Ramos sa kanyang report sa Spain. Pinaigting ang seguridad sa Ninoy Aquino Stadium noong Biyernes ng gabi matapos makatanggap ng mga pagbabanta sa buhay sina Magnolia players Ian Sanggalang, William Navarro at Paul Lee kasunod ng pagkatalo ng Hotshots sa NLEX Road Warriors 107-99 sa labanan ng mga nangungunang koponan sa PBA Philippine Cup. Isang umano'y dummy account ang nagpost ng mga komento sa Instagram accounts ni Sanggalang, Navarro at Lee na naglalaman ng banta laban sa kanila at sa kanilang pamilya. Ayon sa nagpost, natalo raw siya ng malaking halaga sa pagtaya sa naturang laro. Grabe naman may ganun ba talagang tao? Dahil natalo ka, banta ka agad na gagawin. Ang bigat nun So may karapatan talaga na maghigpit na security ang pamunuan ng PBA. Hindi kasi natin alam kung ano yung nasa utak ng mga ganitong tao, di ba? Kaya totoo or hindi, iba na yung nag-iingat talaga Sa pagkatalo naman ng Magnolia sa NLEX kagabi, bukod sa paghigpit ng security, pinag-usapan din talaga yung rason paano at bakit natalo ang Hotshots. Ang dami kasi nang hinayang, lalo na yung fans ng Magnolia. Parang feeling nila kayang manalo pero natalo. Unang-una na naging problema siguro, hindi nila nakontrol ang lahat sa bakbakan. Nung first quarter, maganda na yung 32-13 19 points kagad ang lamang nila. Pero pagpasok ng second quarter, kumumada na yung NLEX at nagtala sila ng dalawang lamang sa pagtatapos ng quarter, 46-44. Nung third na, wala silang naitapat kay Bolly kung saan nagtala ng 13 puntos kasama doon ng dalawang birada sa 4 sa quarter po na yon.
Nagtuloy-tuloy lang yung magandang laro ng NLEX hanggang third quarter kung saan nakalamang sila ng 10, 80-70. Nung fourth na, 17 points pa ang lamang sa natitirang 4.5 minuto ng bakbakan. Ibig sabihin wala na talagang pag-asa ng mga oras na yun. Hirap na, di ba? Pinipilit naman ng Mags na humabol pero hindi talaga bumibitiw ang NLEX eh. Kaya ang resulta, naungusan sila ng grupo ni Coach Jong with Chico. Leading na sila, 8-2 na sila ngayon sa standing habang bagsak sa 7-3 ang Magnolia. Kung umingay ang pagkatalo ng Magnolia sa NLEX, bunga ng ilang netizen na natalo umano sa tayaan, hinihiling naman ngayon ng ilan nating mga kababayan na iwan ng SMC Group at ni Coach T. Manggilas para makapag-focus sa Barangay Ginebra. Kung bakit, narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin si Anonymous sa comment section ng Playoffs sa Playoffs YouTube channel. Dapat bitawan na ng SMC at Coach Team yung Gilas para mag-focus ulit sa Ginebra. Hindi naman sila suportado ng mga blank at blank eh. Parang hirap ata nun ha. Medyo mahirap gawin sa part ng SMC at ni Coach Team Cone. Mahal kasi nilang parehong Gilas at Ginebra. Kaya tingin natin hindi posibleng mangyari yon. Medyo malabo parang ganon. Malaking tanong kasi dito is yung tanong na sino yung ipapalit sa Gilas, di ba kung sakali. Dati na si Coach Chot, hiling ng ilan nating mga kababayan, mag-resign na lang siya doon. Tapos na mag-resign, pinagre-resign naman nila ngayon si Coach Tim bilang head coach. Ang gulo, no? Sa isang side, siguro gusto niya talaga mag-focus si Coach Tim sa Barangay Ginebra. Kung iisipin kasi natin, laging talo ang Gin King sa finals. Hindi na sila nakakakuha ng kampyonato. Sablay na sila ng ilang beses sa kalaban na TNT. Kaya siguro, tingin niya, oras na para mag-focus na lang sa isang team. Mahirap naman talaga pwesto ni Coach Tim, di ba? Hindi biro yung dalawang team na hinahawakan niya. Nahahati yung attention niya doon. Pero tingin naman natin, kung hindi niya kaya, kusang bibitiw yan. Bibitawan niya talaga yan. Pero the fact na hindi siya bumibitaw at wala tayong naririnig na pagsuko mula sa kanya, ibig sabihin, kaya niyang panindigan ng lahat ng yan. Yun lang siguro yan. So guys, maraming salamat.